Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa harap ng Hardin ng Libingan, ang lugar ng walang lamang libingan ni Jesus, at papasok tayo para makita at bisitahin ang libingan. Makikita rin natin si Profesor Joao Batista, isang ebanghelista na magbabahagi ng karagdagang impormasyon tungkol sa lugar na ito. At ngayon, mamaya, manonood din tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay dito mismo, direkta mula sa Hardin ng Libingan. Kaya samahan ninyo kami dahil magiging talagang kapanapanabik ang araw na ito. Kung handa na kayo, simulan na natin. Papasok na tayo sa Hardin ng Libingan na dating Hardin ni Jose ng Arimatea at naroon ang libingang walang laman. Pero bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na ito na ang ikalima at huling kabanata ng ating miniseries tungkol sa mga huling hakbang ni Jesus sa Jerusalem. Para sa hindi nakapanood ng naunang episode, ilalagay ko ang link sa itaas at unang komento para sa gustong manood pagkatapos. Shalom, Joao. Shalom, shalom. Binati ko ng shalom at maligayang pagdating si Joao Batista, isang ebanghelista, guro at voluntaryo dito sa Hardin ng Libingan, na magkwento kung bakit pinaniniwala ang ito ang walang lamang libingan ni Jesus. Shalom at maligayang Pasko ng Pagkabuhay. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay. Tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay, meron tayong isang libingang walang laman dito at makikita natin inukit sa bato. Tinutukoy ng Biblia si Jose ng Arimatea na nagbigay ng kanilang libingan kay Jesus, ngunit agad itong naibalik matapos muling mabuhay si Jesus sa ikatlong araw. Pero bakit ko masasabi o mapapatunayan na ang libingang ito ay may malaking kaugnayan sa libingan na nakasulat sa aklat ni Mateo, Kabanata 27 at 28? Sa aklat ni Mateo, sinasabi na ito ay isang malaking libingan, inukit sa bato na may isang batong umiikot sa harap ng bunganga ng libingan. At gaya ng nakikita ninyo dito, meron tayong kanal dito na literal na dito umiikot ang bato sa bahaging ito. Tandaan ninyo, nag-aalala ang mga babae kung sino ang magpapagulong ng bato sa libingan dahil pumunta sila noong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay para ihanda ang katawan ni Jesus. Pero siya ay muling nabuhay na. Isang bagay na interesante, itong libingan dito, ang lugar kung saan inilalagay ang mga katawan ng tao ay nasa kanang bahagi. Maliwanag na isinulat sa Biblia na nang malaman ni Pedro at Juan na wala na ang katawan ni Jesus sa loob ng libingan, sila ay tumakbo, yumuko sa bungad ng libingan at tumingin sa kanang bahagi sa loob ng libingan at nakita nila ang mga telang ibinalot sa katawan ni Jesus. Isa na itong napakahalagang punto na makikita natin kung ano ang nakasulat sa Biblia at kung ano rin ang nasa harap ng ating mga mata. Isinasalaysay din sa Biblia na nang umagang iyon, dumating ang mga babae sa bungad ng libingan at tumingin sa loob ng libingan, sa kanang bahagi ng libingan, at nakita nila ang isang anghel na nakaupo sa ulunan at isa pa sa paanan sa loob ng libingan, sa kanang bahagi. At isinasalaysay din ng Biblia na malapit sa libingan, mayroong isang hardin, isang taniman, isang lugar na pang-agrikultura at isang lugar ng pagpapako sa krus, isang lugar na tinatawag na Bungo, Kalbaryo, Golgota. Kaya akmang-akma ang nakikita natin dito at ang nakasulat din sa Biblia. Ngunit siya ay muling nabuhay, wala na siya rito at mayroon din tayong palatandaan ng angkla dito na makikita ninyo rito, na sumusunod sa simbahang Bizantino at kung saan nagtitipon ng simbahang Bizantino ay iniiwan nila ang simbolo. Tulad din ng mayroon tayong krus ng Bizantino sa loob ng libingan na nakasulat Alpha, Omega, simula at wakas, gaya ng nakasulat sa aklat ng pahayag. Kaya talagang akma ito sa kung ano ang mayroon tayo rito sa harap natin. Masayang lumabas ang mga babae mula sa loob ng libingan at ipinamalita nila na muling nabuhay si Jesus.
At iyan ang mensaheng nais kong iwan para sa iyo. Masaya at nagagalak kami dahil siya ay muling nabuhay at ang mensahe ko para sa iyo ay patuloy naming gagawin ang ginawa ng mga babae. Ipahayag ang muling nabuhay. Dahil ito ay nagdadala ng ginhawa at saya sa ating puso. Kaya maligayang Pasko ng pagkabuhay sa iyo. Inaasahan naming makita kayo dito sa Hardin ng Libingan sa susunod na pagkakataon. Tulad ng sinabi ni Juan, sa bungad ng libingan ay may isang napakalaking bato na iginugulong. At nakikita ninyo rito ang isang orihinal na bato na ginagamit noon upang takpan ang bungad ng isang libingan. Hindi ito galing sa libingang ito. Ang batong nakatakip dito noon ay nawala na sa paglipas ng panahon. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa bato. Itong batong ito ay dinala mula sa ibang lugar, kaya natin nai-imagine kung ano ang itsura ng batong nakatakip noon sa libingang ito. Tara, sabay tayong pumasok na yon. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Papasok na tayo ngayon sa walang lamang libingan. Makikita ninyo dito, sa likod ng rehas na ito, ang espasyo kung saan inilalagay noon ang mga katawan. At ayon sa paglalarawan sa Biblia, alam natin na ang katawan ni Jesus ay inilagay sa kanan ng pasukan. Sa espasyong ito mismo, dito inilagay ang katawan ni Jesus. At nang bumalik ang mga babae sa 3 araw, natagpuan nilang walang laman ang libingang ito. Ngayon, lalabas na tayo mula sa libingan at maghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Mga kaibigan, umuwi na ako, nagpahinga, at nandito na ulit ako. 6:00 ng umaga dito sa entrada ng Hardin ng Libingan at makikita ninyong marami ng tao at abala na. Dumarating dito ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa serbisyo ng Pasko ng pagkabuhay. Tara, pumasok tayo at sabay nating saksihan ang emosyonal na sandaling ito. Magandang umaga sa lahat at maligayang pagdating muli sa mga bagong dating dito sa Hardin ng Libingan ngayong linggo ng muling pagkabuhay. Halos 2,000 taon na ang lumipas. Winakasan ng Diyos ang kapangyarihan ng kamatayan at impyerno sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na anak ng Diyos. Narito tayo ngayong umaga upang luwalhatiin at parangalan si Jesus bilang muling nabuhay na hari, nagtagumpay sa lahat, tagapagligtas at Panginoon ng sangnilikha. At dahil sa tagumpay ni Jesus sa krus, iniaalok ng Diyos sa buong mundo ang libreng kaloob ng kaligtasan. Tayo ay pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan at malaya na tayo mula sa kamatayan at impyerno. At noong unang umaga ng Pasko ng pagkabuhay, winasak ng Diyos ang mga pintuan ng impyerno. Pinuksan niya ng habambuhay at para sa lahat ang pintuan ng langit. Maging mulat ka lang kung nasaan ka, ang lugar ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Maging mulat ka sa mga taong nasa paligid mo at maging mulat ka sa Diyos na nasa loob mo. At ipahayag mo, ang Panginoon ay muling nabuhay.
Ipinapahayag namin sa Jerusalem, siya'y nabuhay muli. Ipinapahayag namin sa mga bansa, siya ay muling nabuhay. Koronahan siya ng maraming korona. Babasahin ko mula sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 28. Pagkatapos ng Sabado, sa pagsikat ng araw ng unang araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumunta upang tingnan ang libingan. At narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit, lumapit, inalis ang bato at naupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay parang kidlat, at ang kanyang kasuotan ay puting-puti na parang niebe. At dahil sa takot sa kanya, naninig ang mga bantay at para silang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahalap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay." Hallelujah. Gaya ng sinabi niya, "Halikayo, tingnan ninyo ang lugar kung saan siya nakahiga." Pagkatapos, magmadali kayong pumunta at sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At heto, mauuna siya sa inyo papuntang Galilea, doon ninyo siya makikita. Tingnan ninyo, sinabi ko na ito sa inyo. Agad silang umalis mula sa libingan, may takot at labis na tuwa, at tumakbo sila upang ibalita ito sa kanyang mga alagad. At narito, sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Maggalak kayo." Lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea
at doon nila ako makikita. Kaya't ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang makita nila siya, sinamba nila siya. Ngunit may ilan na nag-alinlangan. At si Jesus ay lumapit at sinabi sa kanila, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Binyagamin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Magdasal tayo ng sabay-sabay. Panginoong muling nabuhay. Tulad ng pagkikita mo kay Maria Magdalena sa hardin malapit sa libingang walang laman, pakiusap, puntahan mo rin kami ngayon. Maglaan tayo ng sandali para isipin ang Panginoon na tinatawag ka sa iyong sariling pangalan ngayong umaga. Panginoong muling nabuhay. Pagdating ni Maria sa libingan at makita niyang wala na ang iyong katawan, siya'y umiyak. Ipinapanalangin namin ngayon ang mga kakilala naming nahihirapan o nadadalamhati. Ipinapanalangin din namin ang mga kilala namin may sakit. Lalo na sa mga patuloy na naghihirap dahil sa COVID-19. Jesus, matutulungan mo ba ang mga nagdurusa na makahanap ng kaaliwan at kagalingan sa iyong presensyang muling nabuhay at pag-asa sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan? Panginoong muling nabuhay, sinabi mo kay Maria na huwag kang kapitan at ipaalam sa iba ang iyong muling pagkabuhay. Pakiusap. Palakasin at baguhin mo ang iyong simbahan ngayon sa paglilingkod, sa patotoo at sa pagsamba. Layon, nawa ay maranasan ng iyong simbahan ang kagalakan at sigla ni Maria habang tumatakbo siya upang sabihin sa iba na ikaw ay buhay. Panginoong muling nabuhay. Sa gabi, nagpakita ka sa mga alagad sa silid itaas at sinabi mo, pakiusap, manatili kayong payapa. Shalom. Ngayon, ipinagdarasal namin ang iyong kapayapaan para sa mga tao ng Ukraine at Russia. Ipinagdarasal namin ang iyong kapayapaan sa banal na lupain. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan mo sa lahat ng lugar na apektado ng labanan. Ipinagdarasal din namin ang kapayapaan sa aming puso. Panginoong muling nabuhay. Noong araw na yon, naglakad pa kasama ang dalawang kaibigan papuntang Emmaus. Nag-alab ang puso nila sa iyong presensya. Pagkatapos, sa hapag, nang hinati mo ang tinapay kasama sila, nakilala ka nila. Panginoong muling nabuhay. Panatilihin mo ba kaming malapit sa iyo sa aming pananampalataya? Papaliliwanagin mo ba ang aming mga puso kapag nakatarpuhan namin? At pupunuin mo ba kami ng kagalakan sa kaalaman na ikaw ay buhay? Alleluia! Mga kaibigan, umaasa akong nagustuhan ninyo ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay dito mismo sa Jerusalem. Nais kong batiin kayong lahat ng isang masaya at pinagpalang Pasko ng pagkabuhay 2022. Maligayang Pasko ng pagkabuhay mula sa Jerusalem, mga kaibigan. Ito na ang huling episode ng ating mini-series na Sa Mga Yapak ni Jesus. Ilalagay din namin dito sa itaas
ang link ng buong miniseries para sa mga gustong manood. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay! Maraming salamat sa pag-subscribe dito sa channel para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang video. Paalam at shalom! Shalom mga kaibigan!